Tuloy na ang naudlot na EDSA rehabilitation at magsisimula po ito sa susunod na linggo. Pero kung dati po ay 2 taon ang target, tapusin po ng gobyerno ng nasabing proyekto, ngayon po mas pinaigsi ito ng 8 buwan na lamang. At sa kabila nito, tiniyak naman ng mga ahensya ng pamahalaan na magiging mabilis, maayos at pulido ang gagawing proyekto sa pamagitan nito ng bagong teknolohiya na mababawasan naman ang epekto nito sa mga motorista. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, wala na raw atrasan, sabi ng DPWH, itong gagawing EDSA rehabilitation na magsisimula sa December 24. Yan ay pinagplanuhan daw maigi upang sa ganun na hindi rin maapektuhan yung mga motorista na dumadaan dito sa EDSA. Tiniyak naman ng MMDA at iba pang ahensya na magiging maayos ang daloy ng trapiko at hindi maapektuhan din ng mga commuter. Tuloy na sa Disyembre 24 ang matagal nang naantalang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinaigsi na sa 8 buwan ang proyekto mula sa dating planong 2 taon para mabawasan ang abala sa mga motorista. Sasamantalahin naman ng DPWH ang 2-week holiday break para sa mga malalaking reblocking sa kalsada. Kaya importante malaman ng publiko kung ano ang mga mangyayari. Pero ang ina-assure namin sa inyo, ang ina-assure ng ating Pangulo, na minimal ang magiging disruption nito sa ating mga motorista, sa ating mga commuter. Ibang-iba na ito dun sa original na plano na pinresent nitong earlier this year. Isasagawa ang rehabilitasyon sa EDSA sa 2 phase. Sa unang 4 na buwan, sakop ang Roas Boulevard hanggang EDSA Orense. Sa uling 4 na buwan naman, tatapusin ang natitirang bahagi ng EDSA. Mula sa dating tantyang 17 bilyong piso na pondo para sa proyekto, bumaba na lamang sa 6 na bilyong piso ang gastos dahil sa binagong paraan ng konstruksyon na may kabuang tipid na 11 bilyong piso. Sa halip na full reblocking ang gagawin, selected sections na lamang muna ang aayusin at gagamit daw ng stone mastic asphalt o SMA, isang matibay na asphalt technology na kadalasang ginagamit din sa bansang Japan. Dahil sa bagong teknolohiya ang gagamitin natin, dahil na rin sa adjustments natin sa cost of materials na inimplement na natin, 6 billion na lang. Pwede pang bumaba yun. Sorry, nawala. No, so 6 billion maximum na yan. No? Pero tingin namin, pwede pang maka-generate ng savings yan. So that is more than 1/3, less than 1/3 of the original budget. Magsisimula ang Phase 1 ng alas 11 ng gabi sa December 24. Gagawin naman 24 oras ang konstruksyon hanggang alas 5 ng umaga ng Enero 5 ng taong 2026. Pagkatapos ng holiday break, gagawin na lamang sa gabi ang mga roadworks para mabawasan ang matinding traffic. Mula January 5 hanggang May 31 ng susunod na taon, gagawin na lamang ang rehab mula Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, kapareho din sa mga weekend. Ayon sa DPWH at MMDA, bubuksan sa trapiko ang mga apektadong bahagi ng EDSA bago mag-alas 5 ng umaga sa susunod na araw. Maglalabas ng abiso at traffic management measures ang DPWH at MMDA para na rin sa mga motorista. Ang MMDA tiniyak naman ang traffic enforcement at deployment ng kanilang mga tauhan sa EDSA para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Well, as soon as ma-finalize ng DPWH yung specific areas na i-reblock, we'll meet with them, particularly yung mga LGUs na nakakasakop ng lugar, para yung mga alternate routes natin ay ma-free pa rin. Na ginagawa naman natin ngayon in preparation sa Pasko. Pero, again, based on our experience, Samantala Alex, lagay ng trapiko muna tayo dito sa bahagi ng southbound lane ng EDSA, lalo na dito sa may bahagi ng EDSA Kamuning. Medyo may build up lang ng kaunti dito sa malapit sa Kamuning flyover hanggang makarating
dyan sa bahagi ng Cubao area. Pero kung kayo dadaan dito, para sa mga motorista ng alis pa lang ng bahay, mula sa Quezon Avenue ay maluwag pa naman ang sitwasyon, pero pagkarating dito sa may bantag Kamuning area ay medyo may counting build up na, pero pag nakalagpas na kayo ng bahagi ng Cubao area ay magbabalik na rin yung normal na daloy ng trapiko. Around 10 to 15 kilometers per hour yung takbo ng mga sasakyan, so asahan na rin yung pagbagal mula dito sa bahagi ng EDSA Kamuning. At nagpahayag naman, balik tayo sa EDSA Rehab, si Transport Secretary Giovanni Lopez na may karagdagang 60 units na ide-deploy sa EDSA busway para makaalalay doon sa mga commuter na maapektuhan simula January 5 onwards, para nang sa ganun ay magtuloy-tuloy din yung biyahe. At susundan naman yan yung karagdagang Dalian trains na ilalagay sa MRT simula December 25 onwards, para nang sa ganun ay magtuloy-tuloy din yung biyahe at hindi maapektuhan o magkaroon ng masasakyan yung mga commuter. Alex. Okay, Erlo, linawin lang muna natin dahil dito sa EDSA Rehabilitation Project na gagawin, sinabi ba ng tatlong ahensya ng pamalaan na aayusin talaga yung buong EDSA, yung ilang lanes ng EDSA, o baka patsi-patsi? Ano bang sinabi nila? Kung ano lang yung sira, aayusin, o buong lanes ng northbound o southbound? Well, Alex, sabi ni DPW Secretary Vince Dizon, hindi na buong EDSA yung aayusin. So sa naging inspection nila kasi nung mga nagdaang araw, talagang tinukoy lang yung mga areas na kailangang ayusin, kailangang lagyan ng bagong asfalto, para nang sa ganun ay hindi rin na talaga maapektuhan yung mga motorista. Kasi kung susundin pa rin talaga, Alex, yung unang plano, talagang matatawag na baka magkaroon ng disaster. Sabi nga ni Sec Vince, kung susundin yung mismong plano na yon, dahil sa magsasara ng mga linya talaga literally at 24/7 yung gagawing trabaho. Pero tiniyak naman ng ahensya na yung mga tinukoy na lugar na yan na dapat ayusin, dapat talagang ayusin dahil nga sa meron ng mga sira o iba pang mga problema dun sa mga parte ng kalsada na yon, Alex. Kaya ako natanong yan dahil kung iayusin mo lang ang inner lane o yung middle lane at yung outer lane, baka naman hindi pantay-pantay na naman ang kalsada sa EDSA. Alex, tiniyak nila na magiging maayos yan yung mismong pagsasaayos na kanilang gagawin, at magiging kapantay pa rin ng ibang part na hindi naman dapat na maisaayos. Pero kung kailangan talaga, Alex, kasi sabi sa atin ni Secretary Vince, depende talaga dun sa magiging roadworks, no? So may mga areas na makakakita ng mga heavy equipment talaga, yung talagang bubutasin yung kalsada. May mga areas naman na hindi na raw kailangan at kailangan lang asphaltuhin nung mismong bagong teknolohiya na asphalt na gagamitin nila na kadalasang ginagamit sa Japan, Alex. Binanggit mo na yung bagong teknolohiya at magandang klase ng asphalto. Ito yung stone mastic asphalt. Dahil nga bago to at ikukumpara natin ito sa mga luma, dahil binanggit ni Secretary Vince na magkakaroon tayo ng savings dito, no? 6 billion lang ang gagastusin. Parang sinasabi ba ng DPWH na magandang klase ito, mura na, kumpara doon sa dati na mahal, na pangit pang klase? Parang ganun ba? Inaamin ba nila? Yes, Alex, no, hindi niya direkta sinabi, pero parang ganun kasi yung ibig sabihin nila, no, kasi nga naman yung dating ginagamit na asphalto, kung yun nga, minsan ako rin pag dumadaan sa mga kalsada, syempre bagong asphalto yung daan, pagkalipas lamang ng 2 linggo, dumaan yung bagyo, baka ulan, para na namang nasa buwan yung mismong kalsada, Alex. So yun yung isa sa nais ng solusyonan ng DPWH, na wag nang ganun sana, kasi nga nagsasayang lang talaga ng pera, Alex, at nagdaragdag pa ng pondo. So ang ginawa nila
nila ngayon talagang isang bagsakan, pangmatagalan na, kung hindi pa nila alam sa ngayon kung ilang taon tatagal yung mismong asfalto na yon. Pero tiniyak nila na tatagal yon ng ilang mga taon bago mapalitan o bago malagyan ulit ng panibagong asfalto, Alex. Okay, dahil nga sa gagawing pag-aayos dyan sa EDSA, no, ito na naman yung mga utilities tulad ng tubig, water concessionaire, magbubungkal sila dahil may mga leak sa tubo. Anong sabi ng MMDA at ng dalawang kagawaran ng ahensya ng pamahalaan? Naku Alex, hindi na nila papayagan yan pagtugtog ng January 5. So papayagan nila yung mga road repair o yung mga utility repairs ngayong 2 linggong holiday break kasabay nung pagsisimula din nila ng rehab sa ilang parte ng EDSA. So makikipagpulong sila sa mga utilities, ano yung mga polisiya, ano yung mga dapat na gawin, o kung kinakailangan talaga ay baka magpatupad sila nung kailangang mag-request muna o humingi ng permit sa kinaukulan bago nila simulan yung gagawing repair kung talagang kakailanganin. Pero hanggat maaari, etong 2 linggong holiday break, lahat daw gawin na nila yung dapat na gawin, dapat na i-repair o dapat na itayo ng mga utility o yung mga infrastruktura ng mga utility na ito, Alex. Okay, siguro panghuli, Erlo, dahil dito sa anunsyo ng MMDA at ng DPWH, meron ka na bang naulinigang mga reaksyon mula sa transport group? Sa ngayon, Alex, wala pa naman, no? So, medyo tahimik pa sila. Hintayin natin sa mga susunod na araw kung may mga reaction sila patungkol dito sa gagawing sa rehab na ito, Alex. Oy, ulitin ko lang, no? Ang phase 1, ito yung sa Ross Boulevard going to Orense. Tama, no? Alex, Rojas Boulevard going to Orense, yung phase 1 muna. So, yung phase 2, wala pang petsa sa kayon, pero yun na yung iba pang parte ng EDSA hanggang makarating ng Caloocan, Alex. Ayun, sige. Maraming salamat, Sir Erlo Bringas. Mata natin, dyan po sa kaban ng EDSA.